Balita ko, malaki daw yung sahod dito sa Korea. Mahigit 100,000 pesos ang sahod ng mga Pilipino dito. Sa basic pa lang, panalo ka na nasa 84,000 plus, hindi pa kasama dun yung mga overtime pay, mga night differential. 4.8 4.8 million? million, yes. Million? Yeah. Million pesos. Kaya alam mo, Chairman, ako rin, parang nagdesisyon din ako na sa darating na bagong taon, mag-open ako ng panibagong klasiko. And this is good news for everyone. Chairman, balita ko, malaki daw yung sahod dito sa Korea. Totoo ba yung naririnig ko na umaabot daw ng mahigit 100,000 pesos ang sahod ng mga Pilipino dito sa Korea? Yes, in reality, totoo po yun. Inaabot po ng 100,000 yung sahod dito sa South Korea. Mas malaki pa sa 100,000. Kasi nga, may mga nakikita ko sa Facebook na yung mga kababayan natin na not only in my case na inabot ng 100,000, pero kahit sa ibang mga kababayan natin EPS, nakakatanggap sila ng mas mahigit pa doon sa 100,000. Which is totoo. Kasi nga, sa basic pa lang, panalo ka na nasa 84,000 plus, hindi pa kasama doon yung mga overtime pay, mga night differential. So, ibig sabihin, yung basic salary dito is 84,000. Yes, kung i-convert natin yung yung basic minimum wage sa peso, inabot siya ng 84,000 plus. 84,000 plus. Pesos. Tapos, pagka nag-overtime, tapos may mga ibang umaabot siya ng 100,000. Yes, kasi nga dun sa basic na 2 million something, hindi pa kasama yung overtime doon. So kapag may overtime ka and then may mga ibang benefits pa na binibigay yung company, mas malaki pa doon na inaabot ka ng 120,000 minsan sa peso. So, based on your experience, sa'yo man o sa ibang tao, ano yung nakita mo or nakuha mo na pinakamalaking sahod habang nandito ka sa Korea? Pinakamalaki yung sahod na natanggap ay way back 2021 pa, which is inabot ako ng 4.8 million. Kasi nga, nung time na yon mas malakas kami yung yung company namin. 4.1? 4.8 4.8 million? yes. Million? Yeah. Million pesos? One. I want. 4.81 million, which is katumbas ng less than 200,000. Less than 200,000 kasi nga, pesos. Nung time na yon ang talagang overtime namin, hataw talaga kami sa overtime nun. Kaya totoo po na may inaabot talaga na yung sahod na inaabot ng kulang-kulang 200,000. Not only in my case, but kahit sa ibang mga EPS din ng mga kababayan natin dito sa Korea. Kasi dito sa mga followers ko, nakikita ko ang daming gustong pumunta ng Korea. Bakit kaya? Ano kaya sa tingin mo, bakit marami mga gustong pumunta ng Korea? Hindi lamang dahil sa kasikatan ng K-pop, mga K-drama. Number one na reason talaga ay pinakamalaking kita talaga. Yung sahod talaga dito sa Korea. Yes. Magandang sahod, din yung mga benefits pa lang, panalo na sa mga benefits. And then yung ang ganda ng mga opportunities dito. Pagdating sa benefits, ano kaya yung mga magagandang benefits na pwede mong ma-share sa kanila? Yes, like for example sa part ng mga EPS, ang daming benefits po na makukuha sa mga EPS. Isa na po doon yung mga departure guarantee insurance, mga return cost insurance, and then yung mga national pension or tinatawag na Kukmin. Kukmin. Yes, malaki po ang may mga kababayan po natin na nakatanggap sila ng less than 1 million na in peso na benefits pag-exit nila sa South Korea after their contract na 4 years and 10 months. So, ibig sabihin, hindi lang pala sahod yung makukuha nila dito, pati yung pag-exit nila, yung mga benefits nila, pwede nila makuha pagbalik ng Pilipinas. Yes, maliban sa sahod, maliban sa kanilang savings, may mga benefits talaga or mga insurance na makukuha na mas malaki pa doon na makukuha nila pagkatapos ng kontrata nila after ng 4 years and 10 months and contract dito sa South Korea. So, ang ganda pala, no? So, sa case nyo ba, Chairman, sa pagka nakapunta na sila dito, kunyari sa inyo, yung tulugan ninyo, yung pagkain ninyo, sagot ba yun ng company? Sa amin, like for example sa mga EPS, libre po yung dormitories, libre po yung pagkain. Doon naman sa dorm, bali sagot nyo lang yung mga expenses or mga maintenance sa bahay. So, ibig sabihin, halos wala ka nang ginagastos, no? Kikita ka na lang dito, no? Mag-iipon ka na lang. Yes, yun po ang pinakamaganda dito sa South Korea kasi nga, pero hindi lahat depende sa company. Kasi Depende nga, sa company pala. may mga company talaga nag-o-offer ng libre lahat ng pagkain mula sa breakfast, lunch, and dinner, and then libre pa sa mga
dormitories, mga maganda pa yung mga pabahay, pero may iba naman na hindi kagandahan, but still thankful pa rin kasi andito tayo sa South Korea. Madali mong kikitain basta masipag ka lang. Tsaka sa sahod talaga super talaga, wala kang masabi. So, ano yun? Kunyari, gusto nila pumunta ng Korea. Paano kaya yung proseso ng pagpunta or pag-apply para maging EPS dito sa South Korea? Regarding naman sa sa pag-a-apply, syempre, unang-una mag-a-apply po tayo sa DMW, which is yan lang po talaga ang pinaka-licensed agency, government agency na pwede tayo mag-apply. Wala pong ibang private agency kundi sa DMW lamang. Yung mga Korean Language Center, pwede ba sila? No, hindi pwede Hindi nga pwede. mag-refer yung mga Korean language. Ang mga KLC, mag-a-assist lang sila sa pagbibigay ng Korean language na class. Para nang sa ganun, may mga background yung mga kailangan nila. yung mga kailangan i-assist nila. Yes. And then, basic information na kailangan na talaga, may passport ka, kailangan mo maipasa talaga yung exam. Kasi nga, once na hindi mo naipasa ang exam, so hindi makakapasok yung pangalan mo sa job roster sa South Korea, which is pagpipilian po yun ng mga employers dito once na nakapasa ka. Para sa'yo, ano yung pinaka-importanting factor o bagay para makapunta sila sa Korea? Yes, pinaka number 1 talaga yung Korean language. Para sa akin, ang percentage ng Korean language is nasa 70% eh. Kasi nga, once na may background ka sa Korean language, lahat baka possible talaga na may pasa mong exam. Tsaka kailangan talaga ng background na may marunong ka mag-Korean. Kasi once na may mga knowledge ka na sa may Korean, kumbaga easy na sa'yo para maipasa yung exam, yung mga competency test, and then the mga skill test. Kasi number 1 po yun talaga. Kasi dun sa interview, Korean pa rin talaga yung ginagawa doon. Okay, thank you so much, Chairman. So, overall para sa'yo, Chairman, madali ba ang pagpunta dito sa Korea or mahirap? Dalawang bagay yan. Siyempre, unahin natin yung yung mahirap. Mahirap kung wala kang natutunan sa Korean. Kasi nga, kung pag wala kang background sa Korean, parang wala kang chance na may pasa yung exam. Madali kung may background ka talaga sa Korean language. And at the same time, yung nagpupursigi ka talaga, yung andun yung pagsisikap nun mo na kailangan mo maabot yung mga pangarap mo na makarating ng Korea. So for me, madali o mahirap, ang importante, may determinasyon ka na makapag-Korea ka sa susunod. So, Chairman, pwede mo bang pakitaan ng sample ng Korean? Ano ba? Parang bigla din, no? Siyempre, greetings lang talaga. 안녕하세요. 저는 론디님입니다. Ayun lang. So, alam mo, Chairman, gusto ko lang i-share kasi matagal na ako nagtuturo ng Korean. Based dun sa mga feedbacks na naririnig ko. Kahit na nag-aaral sila ng Korean, kunyari sa mga YouTube, sa iba, sa mga KLC, or sa mga ibang mga teacher nila, para bang nahihirapan pa rin daw sila. So, sabi ko, okay, sige, try kong magturo sa kanila for free. So, ever since na nagsimula yung pandemic, nagturo ko ng Korean class for free. This time naman, nabalitaan ko kasi, hindi ko sure kung tama ba na next year daw, ang quota dito sa South Korea na tatanggapin nila mula sa 16 na countries na mga EPS foreigners ay lalagpas daw ng 165,000. Yes, tama. Confirm na yun sa labor na 165,000 yung quota ng mga foreign workers sa 16 EPS sending countries, which is kasama na dun yung Pilipinas. So, malaking bagay yun. Mas mataas yung quota, mas malaki ang chance na mapili. Halimbawa, sa Pilipinas na lang, kailangan talaga may pasa niyo yung exam, at the same time, laban lang. So, ibig sabihin, next year, dahil mas malaki yung quota, mas marami yung chance and possibility na mas maraming mga Pilipino pwedeng mapili going to... Yes, mas malaki yung chance. Kasi nga, hindi lamang sa manufacturing industry yung mga shipbuilding din, no? May mga shipbuilding din at yung bago ay yung sa mga service, which is yung... Yun nga yung nagulat ako doon yung na mga nagkaroon ng mga restaurant owners dito, pwede na mag-hire ng mga foreign workers. Kaya malaking bagay talaga yun na kahit doon man lang sa service industry, malaking tulong na yun sa mga kababayan natin na gusto talaga mag-Korea.
Kaya nga lagi kong ini-encourage yung mga EPS na kahit andito sila sa South Korea, bago man o matagal na, mas maganda pa rin na mag-aral pa rin tayo ng Korean language. Kasi nga, isang malaking tulong po yun sa atin dito na ma-adapt natin hindi lamang yung kultura at the same time, malaking tulong talaga yung marunong ka mag-Korean. Lalapit yung kaluban mo sa mga Koreans. So, talagang malaking bagay pala yung Korean doon. Kaya alam mo, Chairman, ako rin, parang nagdesisyon din ako na sa darating na bagong taon, mag-open ako ng panibagong klasiko. And this is good news for everyone kasi up to now, nagturo ako ng Korean class from basic to intermediate to advanced. Pero this time, gusto kong i-focus kasi since maraming nag-inquire sa akin, gusto kong i-focus yung Korean class ko para po sa mga EPS topic. So, this is a good news for everyone. We're going to open free Korean class with Joshua Cho. Hindi na po mga batches, kundi specialized for EPS topic. And dahil alam ko po na maraming mga gustong mga Pilipino, gaya po ng mga shinare po ni Chairman. So, sana po, sa darating pong bagong taon, sa New Year, ay laban po tayo sa ating pag-aaral ng Korean. And don't worry, kung sabi po ni Chairman kanina na madali makapunta sa Korea kung alam po natin yung Korean. So, I will do my best para maintindihan po ninyo ng madali ang Korean language. Wow. Thank you so much, Chairman, Good luck. for your time. Good luck, Joshua And Cho. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Pero Christmas sa lahat. bago po matapos, meron po akong fast talk para kay Chairman. So, isa pong Okay. pag-game po natin para po sa ating mga viewers. No? Okay, fast talk ni Joshua Cho. Tsaka na lang po yung Korean class po natin. No? Ngayong Pasko, pera o regalo? Regalo. Pasko sa Pinas o sa Korea? Pasko sa Pinas. Koreano o Pinay? Pinay. Kain o tulog? Tulog. Kapogian o kayamanan? Siyempre, kayamanan. Kayamanan. Baligo o matulog? Maligo siyempre. Pasko mag-isa o may kasama? Mas masarap pa rin may kasama. Okay. Pagkain Pinoy o Korean? Pwede dalawa? Pwede dalawa. Ay mababigyan ng kabiyak. Maganda o mayaman? Maganda siyempre. Maganda. Mahal mo o mahal ka? Mahal ako. Mahal ka. Oh. Thank you so much, Chairman, for your time. Oh, And thank you so much. ano Na-surprise ako dito ano yung bago natin tapusin yung mga gusto mong i-share? Special Sa message. mga message natin sa ating mga viewers. Okay sa mga viewers, especially po sa mga followers ni Joshua Cho, mga EPS aspirants natin. Kung alam po, isipin po natin yung present na situation natin ngayon sa buhay. Yun po ang magiging motivation nyo para lumaban po at ituloy po yung pangarap nyo na makapag-Korea. Soon, pag andito na po kayo sa Korea, worth it po ang lahat. Sulit ang pagod mo, yung pagsisikap mo, yung pagtsatsaga mo kasi nga, grabe, lahat na yun na may bibigay ng South Korea. Kaya, laban lang sa mga kababayan natin. Yun lang po. Thank you so much, everyone. So, like and follow and subscribe for our next update. So, I'll see you in our next video. Annyeong!